Huwag tayong matakot na magbago sa mga bago at sa pagbabago, sapagkat doon tayo gustong dalhin at samahan ni Jesus sa pagbabagong puso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon kapwa ito nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay newness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page, YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. Para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y takot sa mga pagbabago? Lalo na sa panahon natin ngayon, ang bilis-bilis na magbago ng lahat ng bagay. Ang bilis-bilis dahil sa advancement ng technology. Yung model ng cellphone, meron kang brand new ngayon. After 6 months, luma na. May panibagong model na. Lahat ang bilis-bilis ng pag-ikot ng mundo. Kaya lang minsan, pati yung ating relasyon apektuhan. Ngayon, ang bilis-bilis na rin magpalit ng kaibigan, magpalit ng asawa, magpalit ng kaugnay o ng karelasyon. Sana, hindi maapektuhan ang ating personal at relasyonal na buhay sa pagbabagong ito, sa mabilis na pag-inog at pagbabagong ito ng mundo. Kaya sana wag tayong matakot. Bagamat mabilis ang mga pagbabago, wag tayong matakot sa pagbabago. Wag tayong matakot magbago. Dahil minsan saan nanggagaling yung ating takot? Iba-iba. Minsan dahil ayaw mong mapag-iwanan, o kaya naman masyado ka nang na-stuck doon sa nakasanayan, kaya ayaw ng pagbabago at ayaw magbago. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay binibigyang diin ng ating Panginoon na napakahalaga na tayo ay sumasabay sa mga pagbabagong ito. Natututo, ibang handa tayo sa mga bago sa buhay natin. New developments, sa mga changes sa buhay natin, mga improvements sa buhay natin, mga bagong discoveries sa buhay natin. Because that's the reality. Sabi nga, the only permanent in life, in the world, is change. So, nandun palagi yung pagbabago. Pero, mahalagang maunawaan din po natin na ang salita ng Diyos ay nakapagpapabago ng ating buhay. Kung ating pakikinggan, susuriin, tatanggapin at isasabuhay ang salita ng Diyos, babaguhin tayo nito araw-araw.
Kaya nga, ito yung misyon ng Word of the Day, na bawat araw, kahit isang salita, kahit isang mensahe, maunawaan, maisabuhay, mababago tayo. Yung araw-araw tayong babaguhin ng Diyos. Araw-araw tayong huhubugin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya nga, dito sa ating gospel sinasabi na yung bagong alak, huwag nating ilalagay sa lumang sisidlan. Dapat ilalagay din natin ito sa bagong sisidlan. Yung damit, kung bagong damit, huwag daw ilalagay sa itatapal, ipangtatagpi sa lumang kasuotan. Kinakailangan yung damit at yung itatagpi ay parehas na bago. Kasi masisira lang din. Ano ang gustong sabihin ng Panginoon dito sa mga talinghagang ito? Na yung salita ng Diyos laging bago. Laging bago ho yan. Sabi nga ni Saint Augustine, "Late have I loved you, O ever ancient, ever new. Late have I loved you." Ano ba yung luma? Ano ba yung sinauna? Pero palaging bago. Ever new. It's the Word of God. Yung salita ng Diyos. Sinulat thousands of years ago. Pero kapag binasa mo, pinagnilayan mo, parang palaging bagong-bago. Laging patok na patok sa'yo, laging tumatama sa atin, para bang fresh from the oven. No? Yung salita ng Diyos. And yung salita na yun ng Diyos ay hahamunin tayo na magbago din ng ating buhay. Bagong pagkatao. Na yung makita natin ang salita ng Diyos, bagamat sinulat noon, nagsasalita sa atin ngayon. Bagong salita pagdating sa atin. At itong salitang ito ay magpapanibago ng ating buhay. Huwag tayong matakot sa mga pagbabago. Lalong-lalo na, yung totoong pagbabago ay nanggagaling sa Ebanghelyo ni Kristo. Para malaman mo kung gaano ka-genuine at katotoo ang pagbabagong buhay mo, make it sure, ito'y nakaayon sa Ebanghelyo, nakaayon sa salita ni Kristo, sa pananampalataya kay Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob na maging bukas sa pagbabago. Higit sa lahat, maging bukas sa iyong salita na nagpapabago at nagpapanibago sa amin araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito, sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.